Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at mababantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng support the creation of Independent People's Commission. So yan. Ang ating mambabatas at ilang nagpanukala ng bill na magbuo ng Independent People's Commissions ay nais na siyang mag-imbestiga sa mga infrastructure projects at higit di umano ito sa ICI o yung Independent Commission on Infrastructure na nag-i-investigate ngayon na binuo ni Pangulong Marcos. So sa mga sakop at functions nito, kung may papasa according to Senator Pangilinan. So yan, suportado ni Senator Pangilinan yung itong Independent People's Commission na siya mag-iimbestiga doon sa infrastructure. So ito ay pinapanukala itong ilan natin mambabata, suportado rin ni Senator Pangilinan, para siyang mag-iimbestiga on dito sa mga infrastructure project. Kumbaga man, bibigyan nila ng mas malawak ito na kapangyarihan aside from the ICI na nag-iimbestiga ngayon, na ito ay mas limited yung kanyang kapangyarihan para mag-imbestiga at magpanagot dito sa mga tiwali ng mga opisyalis ng ating pamano, sino masangkot sa korupsyon. So, itong Senate bill na ito na SB 1215 ay panukala ni na Senator Soto, Senator Tulfo at Senator Ontiveros. So kapag naipasa ito, ay permanente ito mag-iimbestiga sa mga infrastructure projects at may mas malawak na kapangyarihan ito. So yan. So ito yung magiging permanent ito to investigate the infrastructure projects. So higit ang kapangyarihan na ibibigay dito kumpara sa ICI o Independent Commissions on Infrastructure na limitado lamang yung kanyang kapangyarihan o scope ng functions nito. So ngayon yung ating human rights promotion ay mariing sumusuporta doon sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At dito sa isyong ito, ng panukalang batas na SB 1215 o yung IPC, Independent People's Commission, ay ating sinusuportahan ito at ating hinihikayat ang taong bayan na suportahan ito at ng mga mambabatas at ating Pangulong Marcos. So, itong panukalang ito, so, nakiisa tayo nung masuportahan ito. Gayun din, boses natin, ang taong bayan, suportahan ito at ng Pangulong Marcos at ng mga mambabatas para magkaroon tayo ng permanenteng tagapag-siyasat ng mga infrastructure project para may iwasan niya yung corruption na yan. So, sila yung mag-check time to time para walang korupsyon. Katulong sila nitong kumbaga man ang regular talagang umu-audit is yung Commission on Audit. But syempre dahil nga sa talamak parang nakakasama rin sa sinasabing sindikato yung taga-COA. So ayan, meron tayong Independent Commission ngayon na maaaring siyang transparent and accountable para imbestigahan yung mga ganyan. Walang katimalian ang mangyari. So, ngayon sa pagpasa nito ay suriing mabuti at bigyan muna ng pagkakataon ang ICI to prove their capability at accountability at transparency sa pag-iimbestiga nitong mga corruption cases nito sa pagpapanugot o pag-after ng hustisya sa mga korap sa ating pamalaan
nakakatuwang yung mga corrupt na mga kontrakto, so sino mang etc. na yan. So we trust President Marcos in creating this ICI to after those corrupt. So yun. So ito yung ating pagtingin dito. So bago ipasa yung Independent People's Commission, so bigyan mo na ng pagkakataon itong ICI na kinreate ni Pangulong Marcos to prove yung capability nito, transparency, in aftering and pagbigay ng hustisya or aftering just for this corrupt officials and mga kasabwat nila para mapanagot sila. So, pabigyan natin ng pagkakataon sila, tapusin nila itong task sa kanila ngayon na pinagagawa sa kanila ni Pangulong Marcos para mapanagot itong ibang mga opisyalis din. After they finish it, siguro ipasa yung after finish it, ating ituloy ito, no? So, so ngayon, kung ang ICI na ito ay hindi permanente, ay pagkatapos ng blood control mess, anomalous investigation na ito, ay ipasa na agad itong IPC para ito ang pangunahing mag-iimbestiga sa infrastructure. So, hindi ko kabisado yung function ng ICI kung ito ay permanente o hindi. So, kung hindi, after ng kanilang investigation, pasa na agad yung IPC. So, sa ngayon, let them finish the role and trust them para hindi maging magulo ang daloy ng investigasyon. So, yung ating side din dito, so, pabayaan muna na mapag-imbestiga yung ICI. Tapusin nila itong investigasyon nila rito sa na-discover na ito ni Pangulong Marcos ng mga tao at sila yung makapagsampa ng kaso, makapag-recommend sa ombudsman o makapagbigay ng mga ebidensya sa ombudsman na nakalap nila para maging matibay yung kaso nung lilitisin sa sandigan para mapanagot sila. So pabayaan muna yan diyan sa ICI to investigate further at yung accountability nila at yung transparency nila ay maging makita na ito ay pagtiwalaan natin sila. Pagtiwalaan natin ng Pangulong Marcos for this dito sa ICI na pag-iimbestiga. So ngayon, kung masasatisfy ang taong bayan sa resulta ng investigasyon ng ICI at gagawing investigasyon at pagsampa ng kaso ng ombudsman ay maaaring talakayang babuti ng palasyo at ng mga mambabatas na nagpanukala ng IPC at mga suporta nito ang pagpasa nito. So, yun kung halimbawa masatisfy yung taong bayan doon sa investigasyon ng ICI, ay siguro ay pag-usapang mabuti kung ito ay maaaring i-retain na lang ito at ito na lang mag-iimbestiga kung gagawin permanente. Hindi kung mayroong ganito lang na mayroong nangyayaring ganito na na-discover. So maaaring i-retain yung ICI, siya na lang yung permanente kung sakasakaling ang mga tao ay masasatisfy sa investigation nila para yung ombudsman mapanagot yung itong mga tiwali. So kung gano'n na mangyayari, so panatilihin sila. Bakit kailangan pa magawa ng ICI? So yung nabagawa pa ng IPC. So yung ICI i-retain, palawakin yung kanyang kapangyarihan siguro. Yun siguro ang gawing isa batas, yung pagpe-permanent ng ICI at palawakin yung kanyang programa, yung kanyang function, yung kanyang implementation, then maglagay ng mga iba't ibang mga kung sino pang dapat na ilagay at isama sa ICI or else magbuo ng panibago yung IPC nga kung ganun. Dahil kung okay naman at kung yun pero kung hindi permanente, pag-usapang mabuti mo itutuloy or gagawa ng panibago para siyang permanente na. Dahil kinakailangan talaga na may permanente, hindi talaga kinakailangan kung kailan lang mayroong na-discover saka lang magbubuo ng independent body. So kasi yung COA dapat kung tutuusin, yun yung i-reform yung COA. Pag-iiba yun yung COA, yung kanyang functions, para siya kasi yung ahensya na patuloy na siya nag-investigate niyan para mapanagot kung sino malaman kung may katiwalian. So ngayon bakit yung COA
hindi sila nakadiscover niyan para mapanagot. Ang administrasyon ba yung nakadiscover at nung mangyari pa yung mga pagbaha, saka lang nakita na mga flood control project na ito ay mga palpak at may mga ghost project ba, di ba? So ngayon, nang busisiin ng ating administrasyon, bakit dapat kasi noon pa sumisingaw na yan, dahil yan ay hindi lang taon-taon ino-audit ng ating COA, kundi meron niyang interim yata or meron time to time na pag-check yan para malaman kung mayroong korupsyon, di ba? So ngayon ay bakit hindi yata walang ganong sumisingaw sa COA. So sinasabi nila baka raw kakakibat na lalagyan sila. So dapat yun ang gagawin in reforming our government, reforming the offices, agency with regards to budget or to the implementation of the budget or the expenditures para walang corruption, particularly DPWs. At ano yung mga ahensya, yung mga nag-check, anong ahensya, yung mga accountable para makita mayroong anomaly na. Kagaya ng COA, wala namang ibang ahensya na chumecheck sa mga ganyan, kundi yung COA regularly, permanent. Yung ating Senado, Kongreso, kung meron lang maalingas na saka ng sinag-imbestiga o merong ICI. So ngayon, yung regular, COA. Kaya dapat yun, pagpapangsyonin ng mabuti. Titingnan mabuti kung paano ito makapagpapangsyon. Ngayon, itong ICI or itong gagawing permanent IPC, makatutulong sa COA yan to check regularly infrastructure project na may malalaking pondo. Ngayon, hindi lang naman kasi sa infrastructure nagkakaroon ng korupsyon. Kagaya noong yung PDAP. So, dinadivert nila maaaring i-divert nila yan sa ibang mga korupsyon, sa ibang mga paglalagyan ng pondo kagaya sa PDAP para mangurap sila. So, dahil kung mainit na yung infrastructure na doon sila gagatas ng korupsyon, maaari sa ibang mga paglalagakan, doon sila mangungurap. So kaya yung independent commission na yan ay siguro hindi lang for infrastructure, independent commission. Hindi lang sila mag-investigate yung infrastructure for everything, lahat ng may corruption na o pwedeng madiskubre, i-imbestigahan nila. So yun ang dapat sana doon sa IPC. Kung yun ang functions ang functions noong IPC, ipasa yun. Kasi kung yung ICI sa infrastructure lang, limitado, di ba? At limitado pa rin as do sa infrastructure investigation. So kung yung IPC sa lahatan yun, plus particular sa infrastructure, may malaking kapangyarihan, mas maganda. Ipasa na dapat pa yun. Kasi permanente. Ibig sabihin, second emotion siya noong Commission on Audit. Para may regular check din at nakikita na imbestigan na maayos yung mga anomalies o yung mga corruption. Kasi kung tutuusin ay COA lang. Mukhang may problema sa COA kasi hindi nila nailabas yung mga corruption na yan. Dapat sa COA nagbubula yan, di ba? Tapos i-report nila diyan sa halimbawa diyan sa Ombudsman or diyan sa Senado, Kongreso para magkaroon ng investigation. Ngayon, siguro pwede rin bigyan ng malaking kapangyarihan yung COA para sila na magsampa ng kaso doon sa Ombudsman, maaaring ganun. Or else katuwang sila nung mga halimbawa ahensya or sino man. Kasi dapat sila yung kasi kung in the agency, dapat siguro mayroong independent na siyang siyang kagaya nila para mag-recommend or kagaya ba Department of Justice, kagaya ng piniliit na ganyan, or pwede rin yung Kongreso, Senado para mag-recommend sa Ombudsman. Yung COA, ganun din naman. Pero siguro pwede rin bigyan ng function, sila yung magsampa ng kaso, parang ganun. Siguro kung palalawakan nila yon, di ba? So, sa isang banda yan ay i-reforma yung policy at functions ng Commission on Audit upang ito ay mag-function ng mabuti at hindi makakasama sa katiwalian at korupsyon o sikaping o sinasabing sindikato mga korap. So ito ang mas functional na ahensya kung magiging transparent ito. Dapat bigyan din ng kapangyarihan ito na siyang magsampa ng kaso sa Ombudsman sa mga nadidiscovering katiwalian. So pag
dapat magkaroon ng isang mahusay na policy or pagre-reform sa COA para maging mahusay ito na taga-check ng mga anomalies. Kasi yun ang trabaho talaga nila eh. Kaya lang hindi sumisingaw sa kanila yun kasi nga para parts of the syndicate ng mga corrupt parang nalalagyan. So kaya dapat pag-ibayuhin yun para na-check yung anomalies sa lahat ng mga ahensya. So sila kasi yung nag-guide nung paano yan nag-accounting system niya, sila nag-guide nung sa audit, sariling audit nila, all over the finances, sila yung nag-guide dyan. Now, dapat may magandang function yun para ma-check nila anong maayos yan. Kasi sila yung ahensya na regular na check dyan eh. I-discover dapat kung tutusin sila yung nasa kanila yung alingas-ngas, wala doon sa di ba? Pero wala, di ba? So kaya yan. At saka halimbawa kapag naka-discover na ganun, umabot na ng ganun kalaki, so magkakaroon na ng ganun, kagaya ng probe or magsasa-public na. Pero kung ganun maliliit lang, siguro diretso na nila sa yun, sa ombudsman yun, or else whatsoever na dapat function na ibigay doon sa COA para para maiwasan yung ganun, trillion na yung na-discover nila, hindi para basta magsarili sila isang panila yung kaso or ilapit nila sa ombudsman, kundi mayroong mas malaki ng pagtingkay ng sa Kongreso, Senado, or whatsoever na naka-public na siya, ipapublicize na siya, kung gano'n nakalaki siguro yung mga puno, kung maabot na siya doon sa plunder case, mga gano'n. Pag nasa plunder case na yan, kailangan i-alingas-ngas na nila sa public yan. Pero kung mababa ron, siguro diretso na lang sila sa ombudsman para doon sa filing of the cases or gano'n siguro, di ba? So yun. So kaya siguro yun ang pinakamagandang gawin, pag-iba yun din yung Commission on Audit and then itong IPC para magkatuwang sila. So kasi kung maganda yung magkaka-checkan sila eh, di ba? So ngayon para kung mayroong hindi mabuti doon sa COA, so machuchugi sila kasama silang kakasuhan doon, di ba? Kasi hindi po pwedeng ganun yung trabaho nila eh. Sila yung pinaka-last stand ng government para sa transparency. Pero kung sila ay hindi accountable, problema talaga magkakaroon ng malaking katiwalian. So the COA should be transparent and the most accountable ay agency dahil sila yung check eh. So hindi walang expenditures, walang mga pondo ng bayan na masasayang kung accountable at transparent yung COA. Kasi hindi makalulunod sa kanila yan eh. Dahil expert syempre ang mga accountant. Ako, auditor ako. So kahit ako umudit niyan, kaya kong ma-audit yan. Hindi makakalusot. So ganun din yung, syempre lalo na yung COA. So kaya kapag ganun, hindi makakalusot sa kanila yung mga anomalya na yan. Kung taon-taon or every time na check nila yan. So merong parang maaaring totoo yung sinasabing nalalagyan sila kapag hindi sa kanila gumumala yung mga alingas-ngas na yan, di ba? So mga ganun. So ngayon, muli ay ating boses ang pagre-reforma ng pamahalaan at ito ay mamahala ng patas mula politika, ekonomiya, social at sibil sa usapin partikular sa patas ng hustisya at karapatang pantao. So, gayon din sa usapin ng finance at expenditures ng pamahalaan at ang korupsyon ay mabago ang pamahalaan at sistema nito na hindi ito makakaroon ng ganyang malawakan at malakihang korupsyon. So, yun. So, ating patuloy na sinasaboses sa ating pamahalaan yung pagre-reforma ng ating pamahalaan. So, reform our government, maging from kasi yung ating government, aside from this dito sa na-discovering corruption at mga na-discover pa mga nakarang corruption, hindi lang doon nagiging mali yung ating gobyerno. So the government is matagal nang mayroong inequality. Ang government ng ating society. So yung pagbabago ng sistema, hindi lang yan isinasaboses ngayon. Kundi matagal nang isinasaboses ng iba't iba nating kababayan, hindi lang gusto nila baguhin yung pamahalaan, magkaroon ng magandang sistema. Iba pa nga, total change. Yung iba, nag-rebelde pa para palitan yung pamahalaan. But ngayon, ay ang ating boses i-reform. So i-reform yung government para magkaroon tayo ng isang mahusay na sistema at ito yung makapamahala ng maayos, fair,
So maiwasan yung unfairness in governance, in politics, economic, social, yan, pagpahiran ng karapatang pantao, justisya. So maging fair yung ating government yan. And in particular, from these expenditures, anomalies, yung corruption. So pangunahin na nawawala. So nakikita, lumilitag yung inequality, lumilitag yung nagiging problema ng ating pamahalaan na dapat palitan ang sistema because of this corruption. Hindi lamang corruption doon sa iba't ibang mga injustices. So mayroon talaga tayong inequality in governance, inequality in justice, inequality in our society. So ganun na nangyayari. So ngayon, matagal na namang yan, hindi ngayon lang ang pagpapalit ng gusto ng iba magpalit ng pamahalaan, total change, yung iba dinadaan sa dahas, yung iba dinadaan sa parlamentaryo na mapalitan yung gobyerno. Gusto nila, halimbawa, gusto nila maging sosyalista yan, gusto nila maging kung anong demokrasya yan. So, ganun. In parliament, wala namang problema yun, pwede naman yun. So, ngayon ay sa atin, within this democracy na ating existed, na nangyayari ngayon, ay reform. Reforma yan para baguhin natin yung ating pamamalakad na yan, ng pamahalaan, para magkaroon ng equal yung pamamalakad niya, justice, peace and order, etc., particular yan. Ngayon, so ngayon, mawala yung anomalies na ganyan. So, di ba? So, ngayon, kung halimbawa sa sistema, magdadagdag tayo ng ICI, so, pwede, o IPC, para sa check, kasi nga, mayroon nga problema yung ating system na nakukorrupt. So, nagdagdag tayo sa system ng IPC, gusto pang ipasa ng ating or ICI. So ngayon, gaya ng sinabi natin kanina, iba yung pag-reform ng Commission on Audit para ito maging transparent ng gusto. So kahit hindi nadagdagan yung sa pag-reform ng system, kung paano, halimbawa maglalagay ka ng ganyan, IPC, ICI, plus another one, di ba? So ngayon, pagbubutihin natin yung system para ito ay hindi ito vulnerable for this kind of corruption, for this kind of inequality. For the pagpapagiran ng batas, di ba? Ganon. So yun, may napapaboran, may hindi. Sa ekonomiya lalo, di ba? May napapaboran, hindi. Governance, sa justisya lalo, di ba? Yung sinasabi mayaman, ganyan. So, di ba? So, lumilitag ngayon yung sinasabi natin na yan na may problema tayo sa system from this corruption. So, hindi lang corruption ang problema ng pamahalaan para baguhin yung sistema. Overhaul, maraming problema ang pamahalaan. Pagpapatupad ng human rights, justice. So ito yung ating layunin ng ating human rights promotion, human rights advocacy. Pag-iba yun ng mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao, to implement it well, fair justice, fair human rights. So, di ba? Alam mo, kung i-teach natin ang usad ng ating human rights sa bansa ngayon, justice, governance, di ba? So, ngayon. So, makita natin sa ating pagsasaboses, sana yung lahat makiisa, kasi nakikita naman natin yung pagpapatupad ng karapatang tao, it's not fully. Pagpapatupad ng hustisya, it's not fully. Good governance, di ba? Meron. Hindi full. So, we need magkaisa para dyan para magkaroon tayo ng fairness in all of this, di ba? Politics, economic, social, civil, may problema. Kitang-kita naman. So, ngayon, yan ang ating patuloy ni sinasaboses sa bawat mga administrasyon for that, di ba? Para paigtingin itong pagpubuti pamamahala, good governance yan, at ma-reform yan kung from paano magagandang pamamalakad para mapatupad yung mga dapat ipatupad, di ba? Na fairness for every one of us, di ba? Politics, economic, social, civil, etc. Human rights yan. So, kaya yun. So, sana ay makatulong ang Pangulong Marcos and reforming our government, particular yung expenditures, kung saan yan ang pinakang gasolina ng ating pamahalaan. So ngayon ay pagutihin ng ating Pangulong Marcos para maging legasiya niya yung pagbabago na mayroon magkakaroon tayo ng equality. Hindi lang mabuti yung pamahalaan na hindi corrupt, hindi lang mabuti yung pamahalaan na ito ay nakapag may mabuti tayo police, kundi talagang it will fully na may fairness for every one of us. So yun, at so sa naway gawain tayo ng Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo at Banal na Espiritu Santo at kakibat, siyempre ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria,
na magkaroon ng pagpapatupad ng patas ng hustisya ang ating pamahalaan. So yan, sana tayo ay gabay patuloy ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, syempre diyan din ng Banal na Santa Maria, na yung ating pamahalaan ay magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan. So, mayroon patas ng hustisya, yan. At syempre, nagpapairan ng karapatang ng tao para everyone is mamuhay ayon sa karapatan na syempre kapayapaan. Yan. At yan ang pangunahin na layunin at trabaho ng pamahalaan is for the peace and order. So, yun. So, muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Ang pamahalaan, mamahalan ng mabuti, matuwid. At tugunin yung karapatang ng tao, patas ng hustisya. Yan. Iwasan yung korupsyon, iwasan yung katiwalian. At yung ating mga mamamayan ay iwasan yung paglaban sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas, pagsuportahan yung mabuting pamamahala, pagpapairan ng patas ng hustisya, karapatang pantao. So yun, sa ganyan makapumuhay tayo ng mapayapa, ayon sa karapatan, at may patas ng hustisya, walang naagrabyado. So, higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo, with Mother Mary. So yun, magandang hapon sa inyo lahat, at God bless you.